Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Siddhasarupananda Paramam Sitinami Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadwaita Gadadhar Shivasade Gaur Bhaktabindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol Namaste. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin ko ang ating topic na Maya, ang naka-iilusyon na material na energy ng Diyos. Yan po. So, sa mga nakaraan po natin na pagtalakay ko, ay napag-usapan natin na mayroong material energy at mayroong spiritual energy. Sa ngayon, ating pong bibigyan ng focus yung pagtalakay natin sa material energy. So, ang material energy po ay may kakayahan, may kapangyarihan na tayo ay ilusyonin. Hindi lang siya ay may kapangyarihan, kundi nakalaan talaga siya sa ganitong layunin na tayo ay ilusyonin. Takpan yung ating natural na karunungan, natural na pagkakilala sa ating spiritual na pagkatao. Yung ating kamalayan na original, natural nating kamalayan, spiritual nating kamalayan, na alam natin na tayo ay spiritual na nilalang. Yun po ang ating kabuuan. Tayo ay eternal, walang kamatayan. At yung pangalawa, alam natin na tayo ay maliliit na anak ng Diyos, mga napangingibabawan na mga anak ng Diyos. Siya po yun ang ibabaw sa atin, yung makapangyarihang Panginoon. At tayo po ay nasa ilalim niya. Alam po natin yung ating posisyon na tayo ay maliliit na nilalang. Nakadepende po tayo ng lubusan sa Diyos. So alam natin yung ating kabuuan, yung ating posisyon, at yung ating natural na gampanin, gawain, function natin ay magbigay ng kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mapagmahal na pagsisilbi sa Kanya. So, yun po yung ating natural na kamalayan. At yun po ay ating ginagampanan. Yun po yung ating buhay. Dahil po sa ating pagkakamali, na talikdan yung pagmamahal sa pangangalaga ng katataasang Panginoon sa atin, tinaligdan natin yung yung ating natural na kalagayan na yun. Naging envious po tayo sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng inggit sa Diyos. Siya po yung pinagsisilbihan, dapat pagsilbihan ng lahat. Doon po sa spiritual na dimension, siya po yung sentro ng pagmamahal at pagsisilbi ng lahat-lahat ng naroroon. Ang kaligayahan po ng mga naroon, ng mga devotee dyan, ay yung makita na masaya yung Diyos. Nabibigyan nila ng kasiyahan. At ang Diyos naman po, ang kasiyahan niya ay makita na ikaw ay masaya na nagsisilbi sa Kanya. Pero tayo po ay mayroong kalayaan na hindi
magsilbi o magsilbi sa Diyos. Dumating po tayo sa sitwasyon na pinili natin na hindi magsilbi sa Diyos. Gusto po natin, tayo yung pagsisilbihan. Tayo yung bibigyan ng kasiyahan. So nagkaroon po tayo ng ganyang natawag na inggit. Maaari pong hindi po natin matanggap. Pero yun po yung katotohanan. At kung susuriin po natin ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ang ating praktikal na buhay sa ngayon, ay hindi po natin pinaka-focus o layunin sa ating pag-iral yung intindihin ano ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos, ito ba hindi kalugod-lugod sa Diyos, ano ba yung kagustuhan ng Diyos, dapat sana gawin ko lahat yung kagustuhan ng Diyos. Hindi po eh. Kung magiging tapat po tayo sa ating sarili, mapapansin po natin, umiikot yung ating buhay na hindi nakasentro sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Nakasentro po ang ating buhay sa ating sariling tawag dito, intindihin ano dapat kong gawin para sa ganito, ano dapat ko asikusin para sa ganito, sa ating pamilya, sa ating lipunan. Umiikot po doon yung ating buhay. Meron tayong inaakala na ating function, na ating gampanin. Maliban doon sa natural nating gampanin na magsilbi sa Diyos. Na ano na yun na nawala na sa senaryo. Dito tayo nakapokus sa material nating concern, material nating intindihin, material nating pamumuhay. Kung tinatawag na material existence. Okay po. So, dahil sa ganun nating pagkakamali, na inayawan natin yung natural natin na function, gampanin na magmahal, magsilbi, magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Narito po ang material creation. Ang material na dimensyon na nakalaan sa sino man anak ng Diyos na hihiwalay sa ganong natural na spiritual na gawain. So, narito po ang material na dimensyon para mangyari yung ating hangarin na hindi magsilbi sa Diyos. Makalimutan ng Diyos, makalimutan ng ating connection sa Diyos, makalimutan yung ating spiritual na pagkatao. So, narito po ang material creation sa isang ganong layunin. Meron pa pong ibang layunin. Isa po yun sa layunin kung bakit mayroong material na creation, material dimension. Para yung hangarin natin na makalimutan ng Diyos at yung ating relasyon sa Kanya ay magawa natin. Kasi po tayo yung mga eternal na nilalang. Hindi tayo pwedeng mamuhay doon sa spiritual na dimension kasi ang mga naroon ay lubusan na nagsisilbi sa Diyos. Umalis. Ayaw po natin yun. So, kailangan merong dimensyon na kung saan tayo ay iiral at yung ating makasariling hangarin ay ating pong magawa. Makalimutan ng Diyos. Hindi isaalang-alang yon. Yung kanyang kasiyahan, yung kanyang kagustuhan, pagbibigay ng tuwa sa Kanya. Ito po yung material creation. So, ang layo ng material creation, isa ay mapunta ka sa sitwasyon na ikaw ay nasa ilusyon, nasa kamangmangan, na hindi ka spiritual. Walang ganong concept, walang ganong karunungan
sa material na pamumuhay, na ikaw ay spiritual. Iisipin mo, ikaw din ay material. Gaya ng mga nasa paligid mo, material. Ikaw ay material. Ikaw yung material na katawan. Ito po. Alam mo, ikaw ay material na katawan. At yung mga nakakonekta sa katawan na to, magulang, kapatid, okay, tinatawag nating magulang, tinatawag nating kapatid, kamag-anak, kabarangay, kabayan, kaprobinsya, kabansa, kaplanetang Earth, ka-material creation. Yun ay, nangyari dun ay, nakakonekta yun sa material na konsiderasyon. Ako ay material na katawan. Dito ako pinanganak. Galing ako sa pamilya na ito. Yung mga kamag-anakan ko sa lugar na ito. Ito yung mga kalugar ko. Doon tayo malalagay sa ganung takbo ng pag-iisip. Ganung takbo ng mentalidad. Magkaroon tayo ng ganung idea. Pangalawa, ang layunin ng material na dimension ito ay aakalain natin na iyong mga bagay-bagay dito sa paligid natin, ang material na bagay-bagay sa paligid natin, ay akin to. Yan sa'yo yan. Ito akin. Akin. Yan iyo. Akin to, akin to, akin to. Dahil akin ito, nasa control ko ngayon ito. At ako ang may karapatan na magtamasa or mag-enjoy nito. Kasi akin to eh. Nasa control ko na to, hawak ko na to. Para mo ma-enjoy ang isang bagay, kailangan nasa control mo yun eh. Nasa ano mo yun, nakokontrol mo. Una, kailangang maging iyo. Aariin mo. Maging pag-aari mo. Pag pag-aari mo, hindi may control ka na. Pag may control ka na, meron ka ng kakayahan na ito ay tamasahin o gamitin sa iyong enjoyment. So, ang pangalawang layunin ng material creation ay bigyan ka ng maling idea or konsepto na ito ay nakalaan para sa aking kasiyahan. So, meron pong sinabi ang aking lolo spiritual master, si Bhaktivedanta Swami. Sa purport po niya, papaliwanag niya sa isang talata na nasa Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam. Ito po sa Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 11, verse number 2. Sa kanya pong purport, sinabi niya, ang maya ay ang maling konsepto na may anuman na umiiral na hindi dahil sa Panginoong Krishna. O umiiral yun sa iba pang layunin, maliban pa para sa kasiyahan ng kataas-taasang Panginoon. Ulitin ko po, ang maya ay ang maling konsepto na may anuman na umiiral na hindi dahil sa Panginoong Krishna. O umiiral yun sa iba pang layunin, maliban pa para sa kasiyahan ng kataas-taasang Panginoon. Sa ilusyon o sa kamangmangan, ito po ay maling idea, maling konsepto. Ito po ay isang pag-aakala. Aakalain mo, mapupunta sa kamangmangan na may umiiral dyan na hindi galing sa Diyos.
makakalimutan mo na lahat ay pag-aari ng Diyos. Mawala yung ganung kaalaman o karunungan tungkol sa katotohanan na lahat ay galing sa Diyos. Walang umiral na hindi galing sa Diyos. So, matatakpan yung karunungan mo na yun. At ang mapapalit sa'yo ay yung maling konsepto na ito ay akin. Yan ay sa'yo. Yan po yan. Illusion po yan na meron kang idea na akin yan. Matatakpan yung natural mong karunungan na lahat ay pag-aari ng Diyos. At iisipin mo na dahil yan ay akin, nakalaan yan para magbigay ng kasiyahan sa akin. Pero sa katotohanan po, lahat ay galing sa Diyos. At dahil lahat ay galing sa Diyos, lahat ay nakalaan para magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Para magamit sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Maski ikaw na galing sa Diyos, nakalaan ka para magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Kasi pag-aari ka niyang Diyos. Galing tayo sa Diyos. So, sa ilusyon, sa maya, okay? Matatakpan yung ating natural na spiritual na karunungan. Ating natural na spiritual na kamalayan. Para lamang yung trip natin na mag-enjoy ng hiwalay sa pagsisilbi sa Diyos ay magawa natin. So, narito ang material dimension para sa mali nating attempt na magkaroon ng katuparan, kaligayahan, katagumpayan ng hiwalay sa pagsisilbi sa Diyos. So isang layunin ng material dimension ay makalimutan mo yung spiritual na pagkatao. Pangalawa, layunin ng material dimension na akalain mo na magbibigay ng kasiyahan sa iyo material na bagay. At yan ay sa iyo. Maaari mo siyang ariin, maaari mo siyang kontrolin. Pero sa totoo, hindi mangyayari yun. At ito po yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Dahil sa pag-aakala mo, naliligaya ka sa material na bagay, yung material na bagay ay nawawala. Temporary lang yung kanyang pag-iral. Yung material na bagay, andyan limbawa yung sasakyan na pinagkukunan mo ng enjoyment. Handyan yan ngayon. Pagkatapos ng ilang panahon, mawawala yan. O maaaring sandali lang mawala na, baka mamaya nabundol, nanakaw. Ito ngayon, enjoy, nasa akin na, nasa control ko na, enjoy ko to. Wow! Diba? Pero, merong disenyo sa mundo na ito na yung inaakala mo na bibigay sa'yo ng enjoyment, nasa iyo na, nako sa control mo na. At ikaw ay nakakapiga na ng material enjoyment na hindi mo talaga magsasatisfy sa'yo. Mawawala.
mawala. So yung inaakala mo na magbibigay siya ng kasiyahan, habang ine-enjoy mo yon, hindi man talaga ikaw na magiging masaya. At pag yun ay nawala, okey, pait yung idudulot sa'yo, mapait, okey. Merong ganyang disenyo ang material dimension para ikaw ay magtanong sa sarili mo, "Bakit ganito? Gusto kong lumigaya, pero hindi ako lumiligaya sa mga ganitong, diskarte ko. Saan ako makakatagpo ng tunay na kaligayahan?" Ayoko ng lungkot, pero merong mas malakas na puwersa sa paligid ko na magdudulot sa akin ng lungkot. Saan ako makakatagpo ng solusyon sa lungkot? Kung tunay sa isang tao ang paghahanap ng kasagutan sa ganitong katanungan, iaareglo ng Diyos na yung tao na yun ay makatagpo ng devotee ng Diyos, representative ng Diyos, na magbibigay sa kanya ng kasagutan sa kanyang katanungan na yun. At ang kasagutan dun ay matatagpuan mo yung hinahanap-hanap mo sa devotional service sa Diyos. So, ang pangatlong layunin din ng material creation, material dimension, ay ibalik ka sa devotional na pagsisilbi sa Diyos. So, kung susuriin po ang material dimension ay transcendental na biyaya ng Diyos sa mga naliligaw ng landas, palayo sa Diyos. Mga lumalandas sa palayo sa Diyos. Naliligaw ng landas, nawala sa landas ng devotional service sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. Dito po sa pangatlo na layunin ng material creation, kailangan po natin maunawaan na yung mga bagay-bagay dito sa mundo na ito, pati na po yung ating mga material na katawan, ay nandyan, pero mawawala din. Pansamantala lang yung kanyang pag-iral. Meron pong talata sa Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam. Ito po naman ay nasa ika-11 kanto, nasa ika-7 kapitulo, at nasa ika-7 talata. Sabi po ng mismong kataas-taasang Panginoong Krishna, "Mahal kong Uddhava." Si Uddhava po ay pure devotee po ng Diyos. Sinabi po niya kay Uddhava, "Mahal kong Uddhava, ang material na sanlibutan na iyong nadarama sa pamamagitan ng iyong isipan, pangsalita, dila, mga mata, tenga, at iba pang mga pandama, ay isang naka-iilusyong likha na sa imahinasyon ng marami ay katotohanan.
dahil sa impluwensya ni Maya. Sa katotohanan, dapat mong malaman na ang lahat ng ninanasa ng mga material na pandama ay pangsamantala. Ulitin ko po, mahal kong udhaba, ang material na sanlibutan na iyong nadarama sa pamagitan ng iyong isipan, pangsalita, mata, tenga, at iba pang mga pandama ay isang naka-iilusyong likha na sa imahinasyon ng marami ay katotohanan dahil sa impluwensya ni Maya. Sa katotohanan, dapat mong malaman na ang lahat ng ninanasa ng mga material na pandama ay pangsamantala. Nakakailusyong likha itong material na creation. Nasa imahinasyon ng marami ay katotohanan. Inaakala po natin, na ilusyon po tayo, na itong mga narito na bagay-bagay ay katotohanan na magpapaligaya sa iyo. Lilinawin ko po ang ibig sabihin ito na ito ay katotohanan. Iniisip po natin na itong mga material na bagay na ito, ang material na bagay, material energy, ay katotohanan na magbibigay sa atin ng kaligayahan. At iniisip din po natin na itong material na katawan ay katotohanan na tayo, na ikaw. Baka po kasi ang maging mensahe sa atin ng pagtalakay ko na ito ay isipin natin na yung material na bagay, yung material na creation, yung material na mundo, dimension, ay hindi katotohanan. Yan po ay totoo. Realidad po yan. Totoo po ang material creation. Ang material na bagay, totoo po yan. Dahil po, yan ay galing sa kataas-taasang katotohanan na umiiral, yung Panginoon Diyos. Ang hindi totoo, ang ilusyon, ay ang konsepto na ikaw ay material at ang mga bagay na yan ay magpapaligaya sa iyo. Ang bagay-bagay na yan ay sa iyo. Yun po yung hindi katotohanan. Pero po, ang mga bagay-bagay na nandiyan, totoo po yan. Nariyan, pero mawala din. Kasi nga po temporary. Andiyan yung bahay, after a while po, gugho yan. Mawala. Andiyan yung katawan mo, katawan ng panahon, mawala yan. Ang material energy po ay totoo. Pero wala po siyang permanenteng forma o anyo. Babago po yung kanyang anyo. Pero andyan po ang material energy. Totoo po yan. Realidad po yan. At galing yan sa supreme reality. The supreme person. So, ang material creation, material energy, spiritual energy, realidad po yan. Pero kailangan po nating maunawaan ang kanilang katangian. Kailangan nating malaman na tayo ay nakabilang sa spiritual energy. At hindi tayo liligaya sa material energy. Magpapaligaya po sa atin ay ang devosyonal na pagsisilbi sa Diyos. So, sabi po dito, dapat mong malaman na ang lahat ng ninanasa ng mga material na pandama, mga senses natin dito sa katawan natin na to, ay pangsamantala. Ang ating pong material senses, ang ating material body na may material senses, ay naghahangad ng material objects na ma-enjoy niya. Yung material senses, material objects ay pangsamantala.
At hindi ikaw yung material na katawan na pangsamantala. At hindi ka liligaya, hindi tayo liligaya. Sino man ay hindi liligaya sa pagbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga material senses sa pamamagitan ng material objects. Kaya po, sa umpisa pa lang po, ang una pong nililinaw sa atin ng bona fide representative ng Diyos, ng bona fide scripture, hindi ka material, ikaw ay spiritual. At kailangan nating maunawaan na may dalawang energy, material and spiritual. At ang material creation na to ay nandyan para ibigay yung trip mo na makalimutan mo yung Diyos, makalimutan mo yung relasyon mo sa Diyos, makalimutan mo yung spiritual mong pagkatao. Yan po yung kanyang yan po yung kanyang gampanin ng material creation. Ang nasa likod ng material creation, nasa likod ng material energy, ay ang proprietor, ang may-ari, ang source ng material energy, yung supreme person. So, huwag po tayong magalit sa material creation. Ang layunin po niya, ibalik tayo sa Diyos. So, makapangyarihan ang material creation. Makapangyarihan si Maya. Makapangyarihan ang material energy. Gagampanan niya yung papel niya na ilusyonin ka, ilagay ka sa kamangmangan. Kasi yun yung gusto mo eh. Yun ang gusto mo. Iginagalang ng Diyos ang gusto mo. Magsilbi sa Kanya o hindi magsilbi sa Kanya. Kaya hanggat meron kang desisyon na hindi magsilbi sa Kanya at ang gusto mo ay ikaw ang pagsilbihan, mapapailalim ka sa impluensya ni Maya ng illusory energy of God. Ang gusto mo eh. Ang gusto mo. Dahil ang illusory energy, ang ilusyon, ang kamangmangan ay nasa pag-ari ng Diyos, nasa control ng Diyos. Hindi ka makakawala sa kamangmangan, sa sarili mong kapangyarihan, sa sarili mong lakas. Di mo makamit ang self-realization, spiritual realization. Hindi ka makarating sa muli mong natural na kondisyon na spiritual consciousness, Krishna consciousness, sa pamagitan ng sarili mong kakayahan, sa sarili mong katalinuhan. Hindi. Dahil mas makapangyarihan sa iyo yung illusory energy. Kakailanganin ng bawat isa sa atin ang rescue ng may control ng illusory energy, ang Panginoong Krishna. Para tayo makawala sa kamangmangan. Sabi po sa
Sa Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam, sa ikawalong kanto, ikalimang kapitulo, ikatatlumpung talata. Sabi po rito, walang maaaring makatalo kay Maya ang nakaiilusyon na energy ng kataas-taasang Panginoon na napakalakas na lumilito sa lahat na nagpapawala ng katinuan ng sinuman na maunawaan ang layunin ng buhay. Uulitin po natin, walang maaring makatalo kay Maya ang nakaiilusyon na energy ng kataas-taasang Panginoon na napakalakas, na lumilito sa lahat, na nagpapawala ng katinuan ng sinuman na maunawaan ang layunin ng buhay. Napakalakas po ni Maya. At lahat po ay napupunta sa ilusyon. Natatakpan ng kamangmangan. At yung pagtatakip na yon sa atin ni Maya, tinatakpan niya ating spiritual intelligence, ay magpapawala sa ating pagkakita sa kung ano talaga yung layunin ng buhay. At ang layunin po ng buhay ay devotional service sa Diyos. O papalit po doon, ang layunin ng buhay natin ay devotional service sa sarili natin. O saka doon sa ating mga extension ng ating tinatawag na sarili. Anak, pamilya, kabarangay, kabansa. Pero po tayo, nakagawa tayo ng tinatawag na mental concoction. Na ito yung aking tungkulin sa buhay ko. Pagsilbihan, ito, yan, mga peking master. I am a master. Lahat ay umiiral para sa akin. Kasiyahan. Ito yung aking kamag-anakan o kapamilya. Dapat kong gawin. Kung ano yung bibigay sa kanilang kasiyahan. Sino yung mga kamag-anakan ko, kapamilya ko, sila yung kanilang katawan. At kailangan ko ibigay, pagtrabahuhan, yung kanilang material na pangailangan. Yung kanilang pangailangan. Ano yung pangailangan nila? Material. Ang pangailangan ko rin, material. Kasi ako yung material na katawan. Sila yung material na katawan. So, ang solusyon po, ay makawala tayo sa kamangmangan, sa illusory energy. Magkaroon po tayo ng wisdom na lahat ay galing sa Diyos. Pati ikaw. Lahat ay galing sa Diyos, kontrolado ng Diyos, at pangalawa, dahil lahat ay galing, kontrolado ng Diyos, pangalawa, kailangan nating maunawaan na lahat ay nakalaan para sa devotional service sa Diyos, sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kasi siya yung natural na may-ari eh. Siya yung natural na enjoyer. So galing po tayo sa Diyos ha. Pangatlo,
Dahil po galing tayo sa Diyos, ang Diyos yung tatay natin. Ang tatay, walang hinahangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. So ang pangatlo, ang Diyos po yung ating best friend. Hangad po niya yung pinakamabuti sa atin. Ito po yung ating maunawaan. Mag-engage po tayo. Babalik loob po tayo sa devosyonal na pagsisilbi sa Diyos. So, andyan yung kamangmangan, kailangan natin ng wisdom. Papaano? Yun ang tanong. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Para po tayo ay makawala sa kontrol ni Maya. Napakalakas ni Maya. At sinasabi po sa atin ng Diyos, ito yung tulong ko sa inyo. Lagi niyong sambitin, lagi niyong pakinggan ang mga transcendental sound, ang mga spiritual sound, ang aking mga banal na pangalan. Yan ay devotional na gawain. Ang mag-meditate, mag-focus ng atensyon sa mga transcendental sound, ay spiritual na gawain, transcendental na gawain. Pag ito po ay ating ginagawa, devotional po itong activity. Hindi man natin ito naunawaan, gawin lamang po natin. Nabibigyan po natin yung Diyos ng kasiyahan. Nalalagay tayo sa sitwasyon na ginagawa natin yung natural nating gampanin na magbigay ng kasiyahan sa Kanya. Nalulugod po siya. At siya po ang magsasabi kay Maya sa material energy. Devotee niya si material energy, si Maya. Kanya yan eh. Oo. Huwag mo nang lukuban yan. Alis ka na dyan. Huwag mo na siyang impluensyahan. Nagpapa-impluensya na siya sa akin eh. Nagbabalik loob na siya sa akin. So, manunumbalik. Natural. Hindi artificial. Natural na muli nating mararanasan, matitikman, ma-experience ang ating natural na kondisyong espiritual. May sarili tayong karunungan, may sarili tayong pagkakita sa ating eternal na spiritual na pagkatao. Muli natin makikita yung kapwa natin na spiritual din, kapatid natin. Manunumbalik ang ating kamalayan sa ating best friend. Yung mabuti, malapit nating kaibigan, yung mismong Panginoong Diyos. Muli nating makakita yung realidad. Katotohanan ng pag-iral ng Supreme Person. Ating best friend. So, ang dami pong tulong na gigil yung Diyos na ibigay sa atin. Gusto niya ay gawin na, tanggapin natin. Pero sa itaas po ng lahat ng yan, ang pangunahin niyang awa sa atin ay yung proseso ng transcendental sound meditation. Kung ito lamang po, gawain na to, ay atin pong pakakaintindihin, gagawin. Unti-unti. Yung nakalambong, nakatakip. Nakamangmangan sa ating magandang spiritual na kamalayan. Unti-unti ang mawala. Unti-unti tayo makawala sa naka-iilusyong energy na si Maya. Energy siya ng Diyos.
Yun po ang tanging daan para po tayo ay manumbalik sa ating magandang espiritual na natural na magandang espiritual na kalagayan. Magpailalim po tayo sa instruction ng mismong kataas-taasang Panginoon Diyos. Instruction niya kung paano tayo bumalik sa Kanya. Ito po yung numero 1 na pinapagawa niya sa atin. Mag-meditate tayo sa mga transcendental sound. So gawin na po natin. Pahinga lamang po natin yung ating pagkatao. Isipan, ating damdamin, ating kamalayan, ang ating atensyon sa transcendental sound. Iwan po muna natin yung mga alalahanin na material na pamumuhay. Para naman po, dumating tayo sa sitwasyon na pag nagkaroon tayo ng kamalayan sa material na bagay, ay maalala natin na yan ay galing sa Diyos. Pag-aarian ng Diyos. Nakalaan para sa kanyang kasiyahan. Sige na po, awitin na pong gawin ang proseso na ito. At ito po yung tutulong sa atin. Itong awa ng Diyos na ito sa atin. Maraming pong salamat. Haribol, namaste. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, 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 Haribol, Nitai Gaur,
Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama,
Madana, Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala. Haribol namaste po sa inyong lahat. Magandang buhay po sa ating lahat. Haribol.